Isang balitang tila isang dambuhalang tsunami ang kasalukuyang humahampas sa mga pader ng Malacanang matapos kumalat ang ulat na ang makapangyarihang si Donald Trump ay pumasok na sa eksena upang personal na harangin ang operasyon ng ICC. Ayon sa ating mga espiya sa loob ng White House, naglabas umano si Trump ng isang nakakangilong direktiba na nag-uutos na agad itigil ang anumang investigasyon laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na nga ba ang hudyat ng isang pandaigdigang pagresbak kung saan ang pinakamalakas na bansa sa mundo ay tumindig bilang bakal na proteksyon para sa agila ng Davao? Habang ang buong mundo ay nakatingin sa tindi ng tensyong tila mitsa ng isang bombang sasabog na anumang sandali, dahil sa hindi inaasahang pakikialam na ito, tila nayanig ang buong pundasyon ng Administrasyong Marcos at hindi na magkandamayaw ang mga opisyal sa loob ng palasyo dahil sa matinding takot. Maririnig daw ang malalakas na sigawan at ang walang humpay na takbuhan ng mga bodyguard habang pilit nilang hinahanapan ng paraan kung paano sasalagin ang bagsik ni Trump na kilala sa pagdurog ng sino mang humaharang sa kanyang kagustuhan. Tila binabahan na ng malamig na pawis ang bawat sulok ng gobyerno dahil sa takot na ang bawat pader ng kapangyarihan ay tuluyan ng gumuho sa tindi ng pressure na hatid ng alyansang Trump at Duterte na walang sino man ang nakakita na darating. Ito na nga ba ang katapusan ng paghihirap ni dating Pangulong Duterte at ang simula ng kanyang ganap na paglaya sa ilalim ng proteksyon ng mga higante? Sa bayan para sa inyo. Ano ba mapapala niya? Mamili ka, Australia na rito, katuto ka na, tapos dito magsalita ka, pinagpilian niya. Bayan muna. Quiet. Bayan muna. So, dapat yan suportahan. Sinusuportahan ng mga tao para hindi naman sayang yung kanyang pananalita, hindi sayang yung kanyang ginawa. Suportahan nyo. Ano yung expecting natin dyan? Sisirain niya ng Malacanang, sisirain niya ng kung ano-ano pagsasabihin dyan. Hahanapan nila yan ng offense, kundi kaya mag-iimbento sila ng offense para to discredit him. And then, yun niya, nirelieve na siya. No? Nirelieve na siya ni commanding officer niya, si General Loico. Major General Loico, nirelieve na siya. No? Dapat yon bago kayo ewan ko, depende kasi yan, kanya-kanya style na commander yan. Dapat bago siya i-relieve, kausapin mo na. Actually, may problema din doon sa command, no? Mayroon pang himasukan yan, magagalit na naman sa akin itong mga underclass. Pero sa totoo lang, a commander should always know yung pitik ng lahat ng tao mo. Everyone under your command. So in this case, bakit nagkapagsalita yan ng ganyan? Hindi nyo ba nararamdaman yung mga niyan? Yung na may kulang Hindi nyo ba nararamdaman yan? Di ba? Kayong mga nasa itaas, hindi nyo ba di ba kayo nakipag-usap? Hindi nyo ba kinakusap yung mga nasa ilalim ninyo? Kamusta na ba, brother? Kamusta na? Pagka may problema ka, sabi mo sa akin, yung ganun ba? Hindi. Biglang nag-Facebook. Tapos kayo, kakabaka kayo dyan. Failure kayo . Sorry, pero mga brother, mga kabagang, failure kayo. Kasi, yung mga nasa itaas niya, hindi nila naramdaman kung ano ang takbo sa utak at saka sa puso niya. Ngayon, may banat kayo ng banat. Follow the chain of command. Uphold the Constitution. Meron palang ayaw. Di ba kahiya-hiya ang mga nasa itaas? Sinampal ka dito, sinampal ka ganun. Maya-maya, magsunuro na yung mga junior dyan. Sakit sa ulo nyo, no? Huwag kayong magkakamali. Mga nasa itaas, lalo kayo Malacanang. Kanina, pinag-usapan namin yan, no? Ng mga SFGF, senior ekek. No? Nag-usapan namin, ano ba dapat ang gawin dyan? Ilalagay ko yung sarili ko dyan. Kung ako yung commander, kung ako yung commander, immediate commander. Sorry, Mike. Hindi, tatahimik muna ako. Hindi muna ako magpo-post. Nag-post na sa Facebook . Hindi muna ako magpo-post.
Tatawagan ko muna yan, o hindi kaya yung asawa tatawagan ko, o sino man closest na sigurado ako makokontak ko siya, o hindi kaya papupuntahan ko, o kaya ako mismo pupunta sa kanya. Kung alam ko yung whereabouts, yung ganun ba, may intel naman eh. Kung nasaan na, tapos nun sabihin na, o di, bakit yan ang pusang ganun? O parang, na puput into bad light yung unit natin. Yun, ganun ang mangyayari dyan. Usap-usapan, utak sa amin sa Armed Forces. The commander will, sabi nga, the commander has to be informed. Always. Kaya kung ikaw tatalong ka sa ilog o tatalong ka sa bangin, gaya yung ginawa ni Cabral, you inform the commander. Sir, mag-suicide ako, sir. Sir, papatol ako muna, sir. Mangkakabit muna ako, sir. Alam dapat lahat ng under yun. Lahat ng inner working sa unit mo. Because pangit sa isang commander na sa totoo lang, ngayon, kanya-kanya style yan eh. Ngayon, kung kayo sa tingin nyo, kayong mga junior namin, no? Kung sa tingin ninyo na, o kaya mga general na sila ngayon eh, kung sa tingin ninyo na enough yung ginagawa nyo, so be it. Hindi, jump pa lang kayo. Ayaw nyo mapagsabihan eh. May mali na kagad kayo. A commander should be humble enough to receive any criticisms, constructive or otherwise, receive any criticism. Because you are always supposed to improve yourself and the unit. No? Now, anong desiderata? Listen to others, even the dull and ignorant, kahit tanga, bobo. Yun yung problema sa Marcos admirers eh. Lagi sinasabi, DDS, tanga, shit. Yun. Kaya wala kayong kakwenta-kwenta, mga BBM admirers. Because yung sa natin, sa desiderata, you listen to the stories of others, even the dull of ignorant. Kasi baka meron yan sasabihin na hindi mo nakikita at hindi mo naintindihan na baka ikabagsak mo o kaya ikabubuti ng iyong organisasyon. In this case, bansa natin. Sa Armed Forces, si Bonggao nagsalita. Ang tanong, ba't nagsalita yan? Basta-basta. Wala na ba siyang pupuntahan? One indicator, the relationship of the commander and the deputy or the lower, yung next officers, no? Subordinates, no? Staff, o kaya deputy o whatever. Commander, deputy, hindi maganda. Why? Kasi kung maganda ang relationship, nandun yung, hiya, respeto. Mapapasama si Sir. Mapapasama si Sir. Ngayon, kung underclass yung commander mo, lalong masama. Dapat, kung underclass yung commander and then senior tong deputy mo, may problema. So, you have to manage it na, kasi nangyayari yun sa amin eh. Nangyayari yun, nakakita na ako ng gano'n eh. You got appointed commanding general and then may mga senior pa na mga general, mga commander. Unang-unang salita ng commanding general. Witness ako, decamp ako eh. You do not call me sir. You call me by my first name. Wala na, tanggalin na natin yung sir. You're my upper class, now I am your commanding general. Bao nga, no? kung nag-aabot sa academy yan, putang inan to, hinays mo ako, di ba? You run around the parade ground, goddamn. Tarantado, commanding general. Bawi ako ngayon sa'yo, tarantado ka. Punta ka doon sa Marawi. Tarantado ka, mamatay ka ron. parang si David, ano? Hindi, pinag-interest na may asawa eh. Ito, wala akong interest sa asawa mo. Basta, ang interest ko, makabawi ako sa'yo. Animal ka. Tatandaan mo nung araw, pinakain mo ako ng kiwi. Kinuryente mo ko, animal ka. Sabi nung commanding general ng army, who's a junior? Who's a junior? He did it both times in the army
and in the national intelligence, no, you do not call me sir. Let's call each other by first name. Anyway, we came from the same institution. It's awkward. You're my upper class. Now I'm your boss. Hanep, ano? So, minanage niya and I saw them. There are good stories about them, no? Where the performance was very good and I heard a lot from my mga kasama ko, no? Ang galing eh. That's leadership. So, kunyari, kung may mga ganon, anyway. Ngayon, kung upper class, okay, upper class, no? Mas, just the same, nag-abot kayo. Kasi hindi naman kayo magkakalayo eh. Kung nag-abot kayo sa academy, dapat magkakilala na kayo. Kung magadba tong upper class na to, kung okay, very kind. In the first place, napunta kayong dalawa dyan ng mga official, magkakasama kayo because you were selected to be there. And there's a mission of the unit to train armed forces personnel, Army, no? So, dapat maganda yung rapport, maganda yung samahan. So, ang pinagtataka ko, siyempre from an army man, bakit nagkaganon? Ba't nagsalita ito? Yung mga tao, siyempre, mga pro Duterte, yeah! Yay! Yay! Oh, malapit na! Malapit kayo naman eh. Huwag niyo madaliin. Talaga namang babagsak si BBM. Matter of ano yan eh. Self-destruct sila eh. Self-destruct. Maya, puntahan ko pa yon. Self-destruct sila. So, mo magkamali na magkamali. Sabi nga ng isang general, give them a longer rope to hang themselves. Give them more rope para masakal nila yung sarili nila. Magano yan eh. Mag-snowball. Walang pupuntahan kung hindi matanggal si BBM. Yun ang talaga dong mangyayari. Walang pupuntahan hanggang matanggal si BBM. So, kawawa naman. Kawawa naman si BBM. And now, the end is near. So, ang gagawin ng administration, number one, administration meaning Malacanang and then probably the AFP. One, relieve. Na-relieve na. Two, find fault, no? So that to discredit him. Yan. Parang ginawa kay Gutesa, di ba? Ang salita, tapos nun, diniscredit. Tapos, retraction. Yan, di ba? Magre-retract. Kulang na, tutukan ng baril sa ulo. Hindi mo sinabi yan. Hindi ko sinabi yan. Pero you cannot do that full kernel. You cannot do that. Probably inisip nyo, gawin niya ng teniente, mga ganon, sundalo, pwedeng takutin nyo. Pero ang full kernel, malaki na pinagdaanan yan. Hindi nyo matatakot yan. Yung mga captain major nga, lieutenant ka, hindi nyo matatakot eh. Second lieutenant nga, first lieutenant, hindi nyo rin matatakot. Sundalo, pwede pa. Hindi rin, matitigas na rin ang ulo ng mga sundalo. Lalo ni Masarento. Kaya si Gutesa, matapang eh. So, ewan ko, nag-retract supposedly, nag-retract si Gutesa dahil sa asawa eh. Tinakot niya, pamilya. Yung safety ng pamilya, inisip niya. Well, anyway, yung statement niya was more than enough to cast doubt kasi sa ng presidente. Deliveries to Malacanang. That's more than enough. And like, na-corroborate ng statement naman ni Ko. And then the Cabral files, no? So, lahat naglilink yung lahat ng Wait till, mas marami pa na lumabas ng mga ebidensya. Lalo na pag umikot ang gulong, kita mo maglitawan lahat ng ebidensya. Tunay-tunay lahat ng ebidensya, tsaka sandamakal ng mga tao na mag-forward sila kasi syempre, sipsipan blue na eh. Pagka umikot ang gulong, and then Inday Sara is the president. I know, Madam President. Loyal talaga kami sa inyo. Ganyan. Ayaw nila kasi mawala sila ng trabaho. So, yun. Lalo na pagka na-pinpoint kayo, lahat kayo ng mga member ng sindikato, tanggal kayo lahat kaya. No. Dapat kayo dali sa isla eh, no?
sa isang isla. Malayo, far, 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 far away yung ganun ba malayo. So, discredit yan. Di-discredit yan. And then, sisirain. Nang advice ko sa inyo sa Malacanang, AAP, Malacanang, you admit first na something is wrong with that style of leadership that you have. Okay? The sooner that you accept that something is wrong with your leadership, your perception, the way you think things, the way you do things, the way you react, the way you perceive yung what's happening, lahat may mga mali. Kasi yung standing nyo mali. Okay, uphold the Constitution, and yet nakita nyo, binabiolate yung Constitution. Ninanakawan ng taong bayan. Tapos nun, sinasabi nyo, you will follow the chain of command, the commander-in-chief. You do not perceive na yung Constitution implied na ang chain of command starts with the people and not with the President of the Republic. So pag may problema yung presidente na sinasabi ng sister na bangag, you do nothing. You still follow the chain of command. So nagnakawan sa budget, pinirma ng presidente yung budget. At ngayon pinirmahan pa yung 2026. At ang binito niya ay appropriation. No? Unprogrammed appropriation. Meaning, it will be funded pagka may excess na fund. Ay, ba't may bibito yun, tanga? Niloloko mo kami. Ang pinalalabas mo, nag-veto ka na 92 billion na ang palabas nyo, insertions, just to make you appear na matino kang presidente. Pero hindi, polling ka. Kasi sabi ng kapatid mo, yung pinirmahan mo na veto, ay ang binibito mo ay yung mga unfunded, yung unprogrammed, unprogrammed na projects, no? Yung appropriations, unprogrammed appropriations. Kaya, it will only be funded pagka may sobrang pera sa koleksyon ng gobyerno. Kasi yung mag-uutang tayo para yun sa mga projects na dapat na appropriated, may mga line items na dapat suportahan ng pera. Pero yung pagka may sumobra sa koleksyon, kasi question mark yung koleksyon, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. So, kung nakaprogram lahat yan, yung sources ng pera, and then may sumobra, doon papasok yon na binito mo yung 92 billion. So, binito mo. Pero yung insertions talaga, hindi mo binito. O, di niloloko mo kami. Anyway, something's wrong with the leadership of these people. So, nagsalita. Ngayon, kasi kung nandun yung respeto yung subordinate and the commander. You know, the subordinate, magsasabi. Kasi, nandun yung respeto mo dun sa commander mo. Upper class siya, under class. Wala kang paki. Ang punto doon, nandoon yung respeto doon sa commander. And it shows that the commander has a good hold of the organization. The people within the organization. Eh nagsalita sa Facebook. So ibig sabihin, kulang sa pat in the back, kulang sa himas, kulang sa personal approach. Yun yung problema dyan. Kaya, na pumutok yung tao, nagsalita sa Facebook. Natuwan-tuwa ang against Marcos, no? Kasi nagsalita na yung tao na withdrawal of support. De syempre tuwan-tuwa ang Duterte side. Ngayon may magsasabi diyan na hindi tama yung ginawa niya. May magsasabing ganyan. May magsasabi na dapat nag-resign na lang siya. Well, ang dyan ano ang mas tama na pag-usapan? Yung action niya, hindi tama yung ginawa niya, dapat nag-resign siya, etc., yung sasabihin ninyo. Or yung mas mataas na plane. Pinag-usapan dito talaga yung taong bayan, ginagago ng isang administration na tarantado. O din nandun tayo dapat si taas na pinag-usapan dito. Tama ba yung sakripisyo niya na ginawa
sarili niya, tutok na siya, general na dapat siya, hinintay na lang yung write up, yung order ba. Pero hindi siya nagpatinag doon sa gusto niyang magsalita eh. Yun lang yun. Gusto niya magsalita. No? Ngayon, kaya pa bang saluhin yan? Ewan ko sa inyo, kayong mga nandyan, mga nakupo. Ang dapat dyan, kung ikaw chief of staff, kung ikaw yung immediate commander, ikaw yung army commander, usapin niyo yung tao. Pero pagka kunyari, umakma kayo, nasisiraan ninyo yung tao, at papalabasin ninyo na yung tao, si Colonel Bongao, ay gagawa nyo na storya, ispinin nyo, etc. etc. Magkakamali kayo. More will come out. Doon kayo magkakamali. Kaya nga self-destruct eh. Wala kaming ginagawa pa eh. Wala kaming kinakausap sa inyo eh. Ay, nako. Wala kaming kinakausap eh. So, failure of leadership is our ally. Ayan. Now, ikaw, Bongbong Marcos. As the Commander-in-Chief, paano mo ipapakita magaling ang Commander-in-Chief? Hey, you talk to the person. A colonel, senior colonel, Commander-in-Chief. If I am Commander-in-Chief, if I'm Chief of Staff, if I'm the immediate commander, okay, pinapahanap mo, okay. Sa dami ng intelligence pa nyo, hindi nyo malukit yung tao. Hindi nyo mapasundo. Hindi kayo hello, Chief NP. Meron ko ha. Uy, huwag nyo sasaktan ha. Hanapin nyo, escortan ninyo, and then yung namin, yung representative namin para pumunta. Huwag nyo sasaktan. Tao namin yan eh. So, kailan lang namin makausap. Ganon. And then, talk to the guy. Bro, Bok, bakit mo sinabi yun? Apang mo ha. Bakit? Masama ba? Sasabihin niya. Bakit? Masama ba? Di ba bangag yan? Doon kayo ngayon magkaalaman kung sino ang peke, sino yung totoo. Sino yung matino, sino yung gago. Sino yung tarantado, sino yung loko-loko, sino yung incompetent, sino yung walang kaalam-alam, sino yung bulag, pipi-bingi. And then, magkaalaman tayo. Di ba? Pero yung i-impose ninyo yung gusto ninyong mangyari sa kanya, mali yun. Kasi, at tatanggalin yung serbisyo, kakasuhan nyo, court martial nyo, you are telling the others to follow him. To speak out also. Tingnan nyo, nagsimula ito kay Pokis eh. Malakad niya, gago kayo. Sabi sa inyo, ayaw kayo makinig. Sinabi sa inyo, pakulong, arrestuin niyo si Pokis, magkaka-unite yung mga group. Ayan, merong one-time, big-time rally daw. Wala pa ako doon, ha? May one-time, big-time rally daw. Panonorin natin yan. Tingnan natin kung saan yung, hindi ko pa alam kung anong plano nila eh. No, hindi ko alam. Basta one-time, big-time daw eh. 31 yata, no? May nakikita na ako sa feed eh. Tapos may nagtatanong sa inyo, ano bang gagawin natin sa one time, big time? Yun na nga ba yun? Kayo na ba yun, sir? Wala pa, hindi pa ako kasama dun. Hindi pa. Pero nag-unite yung UPI, no? UPI, nagsasalita UPI in defense of General Pokis, and then ngayon ang tanong, dinig-defy nyo kasi si General Pokis. Dapat, what would have been na nagsasalita siya, let him, freedom of expression. Ngayon, pinaresto nyo, nagganyan pa siya ng posas. Ay, nakaw, patay kayo sa Malacanang. Patay kayo talaga, PNP, sira pa kayo. Pero pinakikita ninyo, yung Pokis is the symbol of freedom of expression. And then, pinosas ninyo, mga tanga kayo, bobo. Sinabi sa inyo, huwag nyong galawin. Ayan. Yan, epekto. Mga bopol kayo. Tapos, incidentally, si Claire Castro, huwag niyo tatanggalin. Huwag niyo tatanggalin. Ha? She's doing a good job. Claire Castro. In making government appear stupid. Kaya, huwag niyo tatanggalin. Ha? Huwag niyo tatanggalin si Claire Castro. Kada buka ng bibig niyan, yung mga tao, putang ina ka po.
Namo, tara namo. Oh, you see the effect of the spokesperson because she gives her opinion and not the policy of government. And she makes it appear na galing sa gobyerno yun when in fact it is her opinion, sarili niya. Huwag niyo tatanggalin yan. Kasi, kumbaga sa ano yan, nasa payroll yan. Wala pang tinatanggap na bayad niya galing sa kabilang side. Pero, ita nyo ha, effective. Huwag niyong tatanggalin yan. Yun lang ang ano namin. Huwag niyong tatanggalin yan because doing a great job of creating the end result it would be yung image ng gobyerno lalong bumabagsak. Negative 3! Negative ilan?